Ang kwento ay nagsimula sa mahigpit na binabantayan border ng Colombia kung saan isang cargo truck na may kargang imported goods ang dumaan sa isang checkpoint. Nang makalampas at makarating sa destinasyon nito, saka lamang ibinunyag ang tunay na laman ng truck, isang Amerikanong lalaki na nagngangalang Chris Cheney. Sinubukan siyang hingan muli ng pera ng mga smugglers na tumulong sa kanya makatawid, pero tumanggi si Chris dahil nakapagbayad na siya ng malaking halaga para sa iligal na transportasyon. Matapos iligpit ang mga smugglers, nagsimula na si Chris sa kanyang misyon. Una siyang namataan sa libingan ng isang babaeng malinaw na mahal niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na determinasyon, maliwanag na may binabalak siyang mapanganib. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang marangyang mansyon kung saan sinimulan niyang bantayan mula sa malayo ang dalagitang nagngangalang Elisa. Siya ay anak ng makapangyarihang pinuno ng kartel na si Vicente, isang lalaking may mahigpit na kontrol sa black market ng Colombia. Ngunit sa kabila ng kanyang nakakatakot na reputasyon, si Vicente ay isang mabait at labis na mapagkalingang ama kay Elisa. Lalo pang tumindi ang kanyang pagiging protective simula nang mamatay ang ina ni Elisa 15 taon na ang nakararaan. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, may isang misteryoso at nakakatakot na lalaki ang kumakain ng cake sa restaurant. Habang naghahanda na ang tindera para magsara, tumanggi ang lalaki umalis sa kanyang kinauupuan. Nang magalang siyang pakiusapan ng babae na lumabas, bigla itong nagbago ng anyo mula sa tahimik patungong nakakatakot. Ibinunyag ng lalaki na ang kanyang kaliwang kamay ay prosthetic lamang, at sa ilalim nito ay may nakatagong matalim na kutsilyo. Makalipas ang ilang sandali, isang babaeng pulis ang pumasok sa shop at agad na binunot ang kanyang baril sabay sigaw sa lalaki na umalis na siya. Pagkaalis ng lalaki, inalok ng opisyal ang nanginginig na tindera na ihatid siya pauwi. Ngunit pagpasok nila sa sasakyan, siya si El Corvo, isang psychopath na hitman na kilala sa kanyang sadistikong kalupitan. Kinabukasan, inihatid si Elisa sa paaralan habang binabantayan ng 2 bodyguard ni Vicente. Alam ni Vicente na marami siyang kaaway, kaya't hindi siya nagpakakampante sa kaligtasan ng anak. Habang nakahinto ang kanilang sasakyan sa trapiko, lumapit ang isang pulubi na namamalimos ng barya. Nang hindi siya pinansin, bigla siyang nagalit at binasag ang side mirror ng kotse. Ang pulubi ay si Chris pala. Matagumpay niyang dinukot ang anak ng pinuno ng kartel sa gitna ng liwanag ng araw. Pagdating ng hapon, dumating sa kaalaman ni Vicente ang balita ng pagkidnap. Galit na galit siya. Ibinuhos niya ang kanyang puot sa pamamagitan ng pagpapahirap sa 2 bodyguard na nabigong protektahan ang kanyang anak laban sa isang tao lamang. Nang matapos siya sa kanila, agad siyang tumawag sa telepono at ginalaw ang buong network ng kanyang sindikato. Nag-alok siya ng malaking pabuya kapalit ng ulo ng dumukot sa kanyang anak, ipinakita niyang handa siyang gumastos ng kahit anong halaga at pumatay ng kahit ilan para lamang maibalik si Elisa ng ligtas. Sa wakas, huminto si Chris sa isang liblib na gubat at pinakawalan si Elisa mula sa trunk ng sasakyan. Pagkalabas niya ay agad siyang tumakbo, ngunit sa kabila nito ay hindi kumilos si Chris gaya ng isang karaniwang kidnapper. Kalma siya at tila wala namang balak saktan si Elisa. Ipinaliwanag niyang matalik siyang kaibigan ng kanyang yumaong ina at dati ring malapit na kasama ni Vicente. Ayon sa kanya, bago mamatay ang kanyang ina, ipinangako nitong ilalayo niya si Elisa sa buhay ng kartel dahil natatakot itong lamunin ng karahasang mundo ang kanyang anak. Ngunit hindi naniwala si Elisa. Inisip niyang isa lang itong imbentong kwento para lokohin siya. Upang patunayan na wala siyang masamang intensyon, ibinigay ni Chris kay Elisa ang kanyang baril. You take the gun. Putting the gun on the floor. Jesus Christ! Itinutok niya ang pistol kay Chris at inutusan siyang iuwi siya. Ngunit sa halip, nagsimulang magmaneho si Chris palayo sa lungsod. Nang tuluyang magalit si Elisa at ipinutok ang baril, wala na palang bala ang pistol. Ilang sandali pa, tumigil si Chris sa isang gasolinahan upang magpakarga ng gasolina.
Nang makakuha ng pagkakataon, biglang tumakbo si Elisa palabas ng sasakyan at sumigaw ng tulong. Narinig siya ng 4 na kabataang lalaki na agad lumapit upang maging bayani, at sabay-sabay na sumugod kay Chris. Nagawa ni Elisa na makarating sa isang payphone at tumawag kay Vicente. Ngunit bago niya masabi ang kanyang kinaroroonan, nahabol siya ni Chris. Wala na siyang ibang magawa kundi tanggapin ang pagkabigo ng kanyang pagtakas. Tinali ni Chris ang kanyang mga kamay upang matiyak na hindi na siya muling tatakbo. Habang patuloy silang naglalakbay patungo sa hindi kilalang lugar, hindi na nakayanan ni Chris ang sunod-sunod na reklamo ni Elisa kaya't inamin na niya ang totoo. I'm your father! Hindi lang siya basta kaibigan ng kanyang ina. Siya ang tunay niyang ama. Samantala, sa kanyang mansyon, lalo nang nababalisa si Vicente habang lumilipas ang mga oras. Inutusan niya ang kanyang kanang kamay na si Nick na doblehin ang pabuya para sa ulo ng kidnapper. Wala siyang pakialam sa halaga, basta't maibalik lang ng ligtas ang kanyang anak. Ngunit hindi sigurado ang katapatan ni Nick. Pagkaalis ni Vicente, agad siyang tumawag ng palihim sa psychopathic hitman na si El Corvo, at ibinalita sa kanya na ang anak ni Vicente ay nasa panganib. Misteryoso ang kanyang kilos na nagpapahiwatig na may sarili siyang masamang plano. Tinanong ni Elisa si Chris na ikwento pa ang tungkol sa kanyang ina. Inilarawan ni Chris ang hindi magkalayo nilang ugnayan, at pagkatapos ay ibinunyag niya ang isa pang nakakagulat na katotohanan, hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ina. Pinatay siya mismo ni Vicente. Hindi ito matanggap ni Elisa, hindi niya mapagtagpi-tagpi ang imahe ng mabait at mapagmahal na amang kilala niya sa isang mamamatay taong walang puso. Naputol ang kanilang usapan nang biglang sumugod sa kainan ng isang grupo ng mga gangster, mga tauhan ni Vicente na sumusunod sa kanila dahil sa patong sa ulo ni Chris, at inatake siya. Habang abala si Chris sa pakikipaglaban, nahuli si Elisa at dinala sa punong tanggapan ng isang kaalyadong pinuno ng gang. Agad namang tinawagan ng leader si Vicente at pinakausap si Elisa sa telepono. Walang pag-aalinlangan, kinumpronta ni Elisa si Vicente tungkol sa pagpatay sa kanyang ina, isang tanong na ikinagulat ng husto ni Vicente, lalo na nang mabanggit ni Elisa ang pangalan ni Chris. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumiklab ang kaguluhan, sumalakay na pala si El Corvo at nagsimula ng isang madugong patayan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Elisa at nakakuha pa ng baril para paputukan si El Corvo. Sa mga sandaling iyon, dumating si Chris at agad hinarap si El Corvo. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, mas interesado si El Corvo na makuha si Elisa kaysa labanan si Chris. Litong-lito pa rin si Elisa sa lahat ng nangyayari. Pinilit niyang makuha ang buong katotohanan kay Chris tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, hirap siyang paniwalaan na si Vicente, ang tanging ama na kanyang kinilala, ay maaaring maging halimaw na inilalarawan ni Chris. Sa wakas, inilantad na ni Chris ang lahat ng kanyang lihim. Ikinwento niya na maraming taon na ang nakalipas, sila ng ina ni Elisa at si Vicente ay isang hindi mapaghihiwalay na trio ng mga magnanakaw. Ngunit nang mabuntis ang kanyang ina ng anak nila ni Chris, nakita ni Vicente ang isang pagkakataon. Ipinlano niya ang isang huling malaking nakawan, at pagkatapos ay sinadya niyang ilaglag si Chris upang siya ang makulong, nang sa gayon ay makuha niya pareho ang pera at ang babaeng matagal na niyang inaasam. Ang kwento, na puno ng pagtataksil at kasakiman, ay unti-unting naging malinaw kay Elisa. Habang nagpapahinga sila, sinabi ni Chris na ang kwintas na may mga diamante na palagi niyang suot ay galing sa kanya, isang regalong ibinigay niya noong siya ay sanggol pa lamang. Pinili niya ang diamante dahil gusto niyang lumaki si Elisa na matatag gaya ng bato. Ibinahagi rin niya ang huling alaala niya sa ina ni Elisa, ang isang beses na pagdalaw nito sa kanya sa kulungan. Ikinwento ng ina niya kung gaano kalungkot ang buhay niya kay Vicente, isang lalaking mapang-abuso at kontrolado ang lahat, at kung gaano siya nangangamba para sa kinabukasan ni Elisa sa mundo ng kartel.
Pinangakuan ni Chris ang ina ni Elisa na kapag may masamang nangyari sa kanya, balang araw sa paglaya ni Chris ay ililigtas niya si Elisa sa kamay ni Vicente. Ayon pa kay Chris, hindi aksidente ang pagkamatay ng ina ni Elisa. Si Vicente ang may kagagawan nito. Samantala, dumating na si Vicente sa lugar ng massacre at tumambad sa kanya ang bangkay ng lahat ng kanyang tauhan at ang pagkawala ng kanyang anak. Pero ang mas nakagugulat pa ay ang presensya ni El Corvo, isang brutal na tauhan mula sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Kinagabihan, sinubukang magnakaw ng kotse si Chris, balak niyang ilabas si Elisa sa bansa para tuluyang mailayo siya kay Vicente. Pero tumutol si Elisa dahil hindi pa ito lubusang nagtitiwala kay Chris. Tumanggi siyang lisanin ng Colombia, angkay sa isa niyang tahanan. Aniya, si Chris ay isang estranghero na walang karapatang guluhin ang kanyang buhay, kahit pa sila'y magkadugo. Habang nagtatalo sila, dumating ang may-ari ng kotse. Habang abala si Chris sa pananakot sa lalaki para mapasakamay ang sasakyan, pinaandar ni Elisa ang sasakyan at humarurot palayo at iniwan si Chris. Diretso siyang nagmaneho papunta sa isang payphone at tinangkang tawagan si Vicente para humingi ng tulong, ngunit agad na naputol ang kanyang pagtatangka. Lumabas si El Corvo mula sa dilim at agad siyang hinabol. Dumating si Chris sa tamang oras ngunit naunahan sila ng hitman, tinutukan sila pareho ng baril. Nang nakagapos na sina Chris at Elisa, sinimulan ni El Corvo ang pagpapahirap kay Chris, pilit na pinapagtapat kung sino talaga siya. Sa isang sandali ng paglalakas ng loob at pagtanggap, sumigaw si Elisa na si Chris ang kanyang ama. Sa kabila ng sakit, nagliwanag ang damdamin ni Chris, sa wakas ay tinanggap na siya ng kanyang anak. Ngunit para kay El Corvo, ang revelasyong ito ay nagsindi ng panibagong sadistikong ideya, kaya't walang awa niyang binugbog si Chris hanggang mawalan ito ng malay. Kinabukasan, natagpuan ni Vicente si Chris na nakabigti sa isang puno habang nakatuntong ang kanyang paa sa lumang gulong. Napuno si Vicente ng galit. Ipinunto niya na si Elisa ay anak na niya ngayon, at si Chris, isang hamak na ex-convict, ay hindi kailanman kayang buhayin si Elisa. Sa silakbo ng galit, sinipa niya ang gulong mula sa ilalim ni Chris. Ngunit sa huling sandali, napagtanto niyang si Chris lang ang may kakayahang iligtas si Elisa mula kay El Corvo kaya't pinutol niya ang lubid at iniligtas si Chris. Ang dalawang ama, na parehong nagmamahal kay Elisa ngunit may matinding galit sa isa't isa ay napilitang magsanib puwersa sa isang napakadelikadong alyansa. Sa tensyonadong biyahe papunta sa lugar ng tagpuan, sinubukan ni Vicente na linawin kahit paano ang kanilang nakaraan. Inamin niya kay Chris na totoo ngang siya ang nagtanim noon ng ebidensya laban kay Chris, ngunit nilinaw niyang hindi siya ang pumatay sa ina ni Elisa. Ipinangako niyang kahit hindi niya tunay na anak si Elisa, minahal niya ito na parang sarili. Biglang tumawag si El Corvo. Pumayag itong palayain si Elisa, ngunit kailangang harapin muna siya ni Vicente. Sa tawag na iyon, ibinunyag ni El Corvo ang pagtataksil ng kanang kamay mismo ni Vicente na si Nick. Si El Corvo ay matagal ng kasabwat ni Nick upang pabagsakin ang kartel ni Vicente. Maldito traidor. Habang sila'y nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, inilahad ni Vicente ang madilim niyang kasaysayan kay El Corvo. Ginamit niya noon ang serbisyo ni El Corvo para sa kanyang negosyo, ngunit naging sagabal ang sadistikong ugali ni El Corvo kaya't sinubukan ni Vicente ipapatay ito sa pamamagitan ng paggapos at pagtorture dito. Ngunit sa isang himalang paraan, nakatakas si El Corvo sa pamamagitan ng pagputol sa sarili nitong kamay at pinatay ang lahat ng tauhan ni Vicente sa proseso. Alam ni Vicente na ang lahat ng ito ay personal na vendetta ni El Corvo sa kanya. Dumating sila sa napakalaking abandonadong pabrika kung saan naghiwa-hiwalay sina Chris, Vicente, at ang dalawang natitirang bodyguard upang hanapin si Elisa. Hindi nagtagal, natagpuan ni Vicente ang kanyang mga tauhan, patay na silang lahat. Tahimik siyang sinalubong ni El Corvo at dinala sa isang nakakatakot na tanawin. Si Elisa ay nakagapos sa isang conveyor belt na dahan-dahang papalapit sa bibig ng industrial crusher. Pagkatapos itinuro ni El Corvo kay Vicente ang isang lagari, sinabing maaari pa niyang iligtas ang anak kung mapuputol niya ang kadena sa braso nito, o kung mismong braso ng kanyang anak ang puputulan niya. Walang pag-aalinlangan. Umakyat si Vicente sa makina at desperadong sinubukang sirain ang mga kadena, ngunit sobrang kapal ng mga ito. Habang sinisikap ni Vicente na iligtas si Elisa, hinarap naman ni Chris si El Corvo sa isang brutal na huling labanan.
Sa gitna ng sagupaan, masayang inamin ni El Corvo ang buong katotohanan. Siya ang pumatay sa ina ni Elisa, na ayon daw sa utos mismo ni Vicente. Dinagdag pa niya ang malupit na detalye na gusto lang sana ni Vicente na magmukhang pagpapatiwakal ang krimen. Ngunit nadala siya sa sariling kalupitan, at sinabing pinahirapan at inabuso muna niya ang babae bago ito pinatay. Ito ang naging sanhi ng galit ni Vicente kay El Corvo at ang kanilang pagkakahiwalay. Nang marinig ni Chris ang sinapit ng babaeng minahal niya, napuno siya ng galit at tuluyang nawalan ng kontrol. Habang duguan si Chris sa sahig, hinila ni El Corvo si Vicente patungo kay Elisa at pinilit siyang aminin ang buong katotohanan kay Elisa habang palapit na ng palapit ang dalaga sa makina. Luha ang inamin ni Vicente ang lahat na siya ang nagpapatay sa ina ni Elisa dahil sa selos, at na si Chris ang tunay na ama nito. Habang ilang pulgada na lamang ang layo ni Elisa sa crushing gear, Diamonds! The diamonds! nang masaksihan ang pangyayari, naiyak na lamang si Elisa. Ang kanyang puso ay puno ng magkahalong pag-ibig at puot para sa lalaking nagpalaki sa kanya ngunit nagtaksil din. Ngayon, si Chris na lang ang natitira niyang magulang, at siya man ay nasa bingit din ng kamatayan. Makalipas ang ilang panahon, makikita si Elisa na bumibisita sa puntod ng kanyang ina. Hindi siya nag-iisa. Naroon si Chris, na milagrosong nakaligtas sa kanyang mga sugat. Sa tahimik at mapayapang sandaling iyon, tumingin si Elisa sa kanya, at sa unang pagkakataon, tinawag siyang ama ni Elisa. Nagtapos ang pelikula sa abandonadong pabrika, kung saan ang bangkay ni El Corvo na nakahandusay katabi ni Vicente, ay misteryosong naglaho.